Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan, Sir Brother Albert, upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Who Christ is, What do we gain from the work of Christ? Kapatid kaibigan, dito ay inog ang aking pagtalakay sa paksa sa gabing ito. At ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, sino ba si Kristo? Pangalawa, anong pakinabang mayroon tayo sa Kanya? Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang mabigyan ng kasagutan ang mga patungkol sa kung sino ba si Kristo. At ang mga katanungang ito ay sama-sama nating sasagutin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na sa banal na kasulatan din naman manggagaling ang mga kasagutan. At tatalakayin ko muna sa gabing ito ay ang unang bahagi na sino ba si Kristo. At ito ay kinapapalooban ng 4 na katanungan. Una, si Kristo ba ay tao? Pangalawa, si Kristo ba ay Diyos? Pangatlo, siya ba ay bahagi ng 3 persona? Pang-4 at panghuli, anong kapangyarihan mayroon si Kristo? Yan pong 4 na katanungan na ating tatalakayin sa gabi ito at isa-isang bibigyan ng kasagutan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kapatid kaibigan, ating tunghayan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa unang tanong na si Kristo ba ay tao. Kapatid kaibigan, ang mga sumusunod na talata na aking babasahin ang siyang magbibigay kasagutan sa tanong na number 1 na si Kristo ba ay tao. Sa Mateo chapter 1 verse 18 ay ganito ang nasulat. Ang pagkapanganak nga ni Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa na kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan po ang kasagutan sa tanong na si Kristo ba ay tao. Ang sabi po, nagdadalang tao. Sa Mateo chapter 1 verse 20 ay natala din naman ang ganito. Datapuwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangangamba na pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Yan po ang sabi, dinadala ni Mariang tao sa kanyang sinapupunan. Sa Mateo chapter 1 verse 23 ay sinabi rin ang ganito, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalay itatawag sa kanya Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 40
at 52 ay ganito naman ang sinabi, at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karnungan at sumakanya ang Diyos at lumaki si Jesus sa karnungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ay ganito naman ang natala, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan po ang binasa natin, ang taong si Kristo Jesus. Kapatid, kaibigan, palibhasa'y tao, siya ay nakaranas ng gutom at iyan ay natala sa Mateo chapter 4 verse 2 at ganito ang sinabi, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nakaranas po ng gutom bilang tao. At dahil siya ay tao nga, siya rin ay nakaranas ding mapagod. Sa John chapter 4 verse 6 ay ganito naman ang natala, at naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na ang mga oras. Nakaramdam din po ng pagod, palibhasa'y tao. Kapatid, kaibigan, tutungo na tayo sa pangalawang tanong na si Kristo ba ay Diyos? Yan po ang pangalawang tanong. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito? Kapatid, kaibigan, napakaraming katibayan ang natala sa Biblia at magpapatunay na si Kristo ay Diyos. Kapatid, kaibigan, ating tunghayan ang mga talata sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito ang sinasabi, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ano po ang sabi? The Mighty God. Ibig sabihin po, siya ay Diyos. Sa Titus chapter 2 verse 13, ganito ang sinabi, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God, dakilang Diyos, and our Savior Jesus Christ. Ano po ang sabi? The great God, dakilang Diyos, and our Savior Jesus Christ. Yan po ang sinabi. Sa Roma chapter 9 verse 5 ay sinabi naman ang ganito, na sa Kanya'y ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ano po ang sabi? Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. At isa pa pong batayan ay sa Hebreo chapter 1 verse 8 ay sinabi naman ang ganito, ngunit
tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ano po ang sabi? O Diyos. Kapatid, kaibigan, na pag-alaman natin sa ating tinatalakay sa tanong na number 1 at sa tanong na number 2 nang napag-aralan natin na si Kristo ay tao at siya rin ay Diyos. At iyan ay nasulat sa banal na kasulatan sa mga talatang ginamit nating referensya. 100% human, 100% God. Yan po ang kasagutan na si Kristo ba ay tao? Oo. Si Kristo ba ay Diyos? Oo. Darako na tayo sa pangatlong katanungan na siya ba ay bahagi ng tatlong persona. Yan po yung pangatlong tanong, na siya ba ay bahagi ng tatlong persona. Kapatid, kaibigan, bago natin sagutin ang pangatlong tanong, atin munang alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng tatlo persona or Trinity. Ang Trinity sa Latin na salita ay Trinitas, lit or triad, galing sa Latin trinos, threefold. Tiningnan ko po ang kahulugan ng triad. A group or set of three connected people or things. At yun naman pong having three parts or being three times as much more as many. Yun po ang kahulugan ng salitang triad and threefold. Patungkol po doon sa Trinity o sa tatlong persona. The Christian doctrines concerning the nature of God, which define one God existing in three co-eternal, consubstantial, divine person God, the Father God, the God Son, and the God Holy Spirit. Three distinct persons sharing one essence, substance, and nature, kahalagahan, kataglayan, at kalikasan. Three in person but only have one God. Ako po ay magbibigay ng isang illustration. At ang gagamitin ko pong illustration ay ang ating pamahalaan. Tayo po sa ating gobyerno ay meron po tayong tinatawag na tatlong branch of government. Ito po ay ang tinatawag na executive, legislative, and judicial branch. Ang executive po ay hindi po siya legislative. Ang legislative ay hindi naman judicial. And the judicial is not the executive. Three branches but only one government, and that's the Republic of the Philippines. Hindi po nangangahulugan na ang executive ay hindi part ng legislative
ay hindi na po siya part ng Republic of the Philippines. Vice versa, kung ang legislative ay hindi po part ng judiciary branches, ay hindi na po siya belong sa Republic of the Philippines. They are all belong in one government, although they are different function in our government. Iisa lang po ang gobyerno ng Pilipinas. Kagaya rin po, iisa rin po ang Diyos. Pero meron po siyang tatlong persona. Yun nga po ay ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos na banal na Espiritu. The Father is not the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father. Three in person but only have one God. Tatlo sa pagkapersona pero mayroon lamang po tayong iisang Diyos. Hindi po marami ang Diyos. Gaya nga po ng nabanggit, 3 person but only have one God. Ibig sabihin kung siya po'y Ama, siya po ay Diyos. Kung siya po'y anak, siya rin ay Diyos. Kung siya ay Holy Spirit, siya rin ay Diyos. At yan po naman ay mga talatang may suportang talata na hindi ko na po isinulat sapagkat mahaba. Ibibigay ko na lamang po ang mga referensyang talata ng pagiging Diyos ng Ama, ng pagiging Diyos ng Anak, at ng pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. Ang pagiging Diyos po ng Ama ay matatagpuan sa John chapter 6 verse 27, sa Romans chapter 1 verse 7, at sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Ang pagiging God the Son naman po ay matatagpuan sa John 1:1 up to 14, sa Romans chapter 9 verse 5, sa Colossians chapter 2 verse 9, sa Hebreo chapter 1 verse 8, at sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. At ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu ay matatagpuan naman sa John chapter 5 verse 20, sa Acts chapter 5 verse 3 and 4. Mga kapatid, hindi ko na po sinulat. Kung gusto nyo po, basahin nyo na lamang po ang mga binigay na referensya sa pagiging Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kapatid kaibigan, tayo ay tutungo na sa panghuli at ang pang-apat na katanungan na anong kapangyarihan mayroon si Kristo. Yan po yung pang-apat na katanungan at panghuling katanungan na ating tatalakayin sa gabing ito. Kapatid kaibigan, ako ay magbabanggit lamang ng 7 sa napakarami niyang taglay na kapangyarihan. Una, si Jesus ay nakababasa ng isip ng tao. Gaya po ng nasulat sa Mateo chapter 9 verse 3 and 4. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thought, said, Wherefore think you evil in your heart? So dito po ay natalastas ng Panginoon ng kaisipan ng mga eskriba, at siya po ay may mga kaisipan na
pinararatangan na ang ginagawa ni Kristo ay pagbablasphemy sa Holy Spirit. Nabasa po yun ng Panginoon. Ang sabi nga po, knowing their thoughts, na alam po nila na alam po ng Panginoon ang iniisip ng mga iskriba. So yun po ay kapangyarihan ni Kristo na kaya niyang matarok at makabasa ng iniisip ng sinumang tao. Ang pangalawa po, si Jesus ay may kakayahang magpagaling. Gaya po ng nasulat sa Mateo chapter 9 verse 6-7, at ito ay sinabi, datapwat upang malaman nyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng inyong mga kasalanan. Sinabi niya, salumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig nga siya at umuwi sa kanyang bahay. Dito po ay mapapansin natin na ang Panginoon ay may kakayang magpagaling. Marami pa pong istorya sa Biblia na marami siyang pinagaling. Yung pong bulag nakakita, yung pong pipi nakapagsalita, yung pipi at saka bingi nakarinig, nakapagsalita, yung pong babang inaagasan ng dugo. Marami po siyang pinagaling sa kasaysayan ng Biblia. Kaya ang Panginoon po, ang isa sa kapangyarihan niya ay ang may kakayahang magpagaling. At ang pangatlo pa pong kanyang kapangyarihan ay may kapangyarihan siyang magpalayas ng demonyo. Gaya po ng nasulat sa Mateo chapter 31 verse 32. At namanhik sa kanya ang demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At alam naman natin na ganoon nga ang nangyari, na ang mga masasamang espiritu ay lumabas at pumunta sa mga baboy, na ang baboy ay nagkamatay dahil sila'y dumiretso sa dagat. Kaya ang Panginoon po ay may kakayanang magpalayas ng demonyo. Pang-apat, may kapangyarihang magpatawad. At iyan ay sinabi sa Mateo chapter 9 verse 2, at sinabi niya, salumpo, anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. May kapangyarihan po siyang magpatawad sa mga makasalanan, at iyan po ay pinatotohanan at sinabi sa isang lumpon na pinatawad na ang kaniyang kasalanan. Panglima, may kapangyarihang makapagligtas. Ayon po sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So ililigtas daw po niya. May kapangyarihang magligtas sa mga tao, mga makasalanan. Yan po ang sabi sa Mateo chapter 21. Kaya siya po may kapangyarihang magligtas. Pang-anim, may kapangyarihan siyang bumuhay ng patay. At iyan naman po ay natala sa kasaysayan ni Lazaro, na mababasa po natin sa John chapter 11 up to 43. Basahin nyo na lamang po, at hindi ko na sinulad dahil sobrang haba po ng batayang talata. Pero doon nyo po mababasa ang kasaysayang si Lazaro na 4 na araw ng patay at iniiyakan na ng kanyang mga kapatid at kaibigan, datapwat sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, binuhay niya si Lazaro at ito ay bumangon at lumabas sa libingan.
Ganyan po makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Pangpito at panghuli, may kakayahang humatol at maghukom. Ang Panginoong Hesus po ang siyang may kakayahang humatol at maghukom sa mga tao, gaya ng natala sa John chapter 5 verse 22 na ganito ang sinabi, sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So ibinigay po ng Ama sa anak ang paghatol, kaya ang ating pong Panginoon ay may karapatan at may kapangyarihang humatol sa mga tao. Kapatid, kaibigan, natalakay at napag-aralan na natin ang pagiging tao at Diyos ni Kristo, ang pagiging bahagi niya sa tatlong persona, at ang mga kapangyarihan niya. Yan po ay tinalakay na natin kani-kanina lamang. Si Kristo ay tao, kaya naranasan niya ang mga karanasan, kaya naranasan niya ang mga nararanasan nating mga tao. Siya'y tumangis, napagod, nagutom, dumanas din ng mga pasakit, tinukso at namatay. Pero ang kagandahan dito, dahil siya'y Diyos, siya'y hindi nanatiling patay. Sa halip, siya'y muling nabuhay upang magbigay ng pag-asa sa ating mga tao, sa mga dinadanas nating problema at suliranin ng buhay na marahil nararanasan natin sa ating kasalukuyang panahon. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos, nais ko lamang ipaalala sa atin na ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo ay makapangyarihang Diyos at pwede tayong lumapit sa Kanya anumang oras. Ikaw ba ay may sakit? Ang ating pong Panginoon ang dakilang manggagamot. Kagaya po ng tinalakay natin na ang lumpoy Kanyang pinalakad. Pwede kang lumapit sa Panginoon para mabigyang kagalingan. Ikaw ba ay inaalihan ng masamang espiritu? Ang Panginoon na may kapangyarihang magpalaya sa mga taong alipin ng kaaway, sapagkat siya ay nagpapalayas ng demonyo. Piling mo ba lubog ka na sa kumunoy ng kasalanan at piling mo hindi ka na kayang mapatawad? Kapatid, kaibigan, ang Diyos ay laging handang magpatawad sa sino mang sa Kanya'y lumalapit, gaano man kalaki, kalawak ang iyong kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay sinlawak ng dagat at siya'y handang magpatawad sa mga taong sa Kanya'y lumalapit at nagsisisit, humihingi ng kapatawaran. Lumapit ka sa Diyos upang mapatawad ka niya sa kung anumang kasalanang mayroon ka. Piling mo ba hindi ka na maliligtas dahil wala kang nagawang anumang kabutihan? Alam mo, kapatid, ang kaligtasan ng tao ay regalo. Ito ay grace, ito ay regalo. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, or sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi ito sa inyong mabubuting gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya kung iniisip mo, kapatid, piling mo hindi ka na maligtas dahil sa wala kang anumang nagawang kabutihan, kapatid, nagkakamali ka. Ang kaligtasan ay regalong ibinibigay ni Kristo
Basta't tatanggapin mo ang regalong ito'y magkakaroon ka ng kaligtasan, dahil ang kaligtasan mo'y hindi nakabase sa iyong gawa, kundi ito'y nakabase sa iyong pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Kung gusto mong maranasan ang kaligtasan, lumapit ka sa ating Panginoon at siya lamang ang makapagbibigay ng kaligtasang hinahanap mo. Piling mo ba ikaw ay napagkaitan ng pagkalinga at pagmamahal? Kapatid, kaibigan, tandaan mo, ang ating Diyos ay Diyos ng pagkalinga at pagmamahal at handang tumuno at tumugon sa lahat ng ating kakulangan. Sa kakulangan, anumang ating mga kahinaan, anumang ating mga kakulangan, handa yang na ng Diyos. Basta tayo ay lalapit, magtitiwala at hihingi sa Kanya, handa siyang tumugon. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa hapong ito sa pagtalakay ng mga katanungan sa paksang Who is Christ? Who Christ is? What do we gain from the work of Christ? At sa mga katanungang si Kristo ba ay tao? Si Kristo ba ay Diyos? Siya ba ay bahagi ng tatlong persona? Anong kapangyarihan meron siya? Ay iyan ang ating tinalakay sa gabing ito. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa nabanggit na paksa. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo'y muli akong mag-upload ng panibagong topic. Samahan, ingatan, pagpalain, proteksyonan tayo ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay dito sa lupa at sa gabi ito na ating pagtulog upang bigyang kapahingan ang ating mga lupang pagod sa maghapong paggawa. Amen.